Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang nga naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kaya ka, Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, ka Edwil. Ano po, dito po sa mga maiinit na isyo, marami po kasi mga nagtatanong sa amin mula doon nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Opo, Kuya Jen, opo. sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila. Kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po ang sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Ako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin. Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa migrating a website sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano man pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Kaya Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayo madadala na imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gusto niyo po ng negosyo? Open po sa franchise ang Mr. Donut. Mag-email lamang po fms@mrdonut.ph. Oy, birthday pala ni Leo Palo ngayon, Jen. Sa araw nito? Wala kakibo-kibo ang Kuya Leo Palo natin. Happy birthday, Senador Bongo. Sino ba may birthday? Si Senador Leo. Bongo. Si Leo. Akala ko si Senador Bongo. Dahil dyan, Jen,
bagamat may mga natuwa dun sa hearing kahapon dyan sa Senado, meron din namang hindi nasiyahan, di ba? Talaga namang sabi nila, you cannot please everybody talaga eh. Ang statement ho dito ni Senador Bongo, sabi niya, wala nang saysay ang investigasyon ng Senado. Alam mo, singit ko lang mukhang yan din ang statement kayo ni Congressman Rodante Marcoleta na para bagang, ano pa, bakit tayo nag-hearing ngayon? Tanong-tanong kayo, no? At saka dyan, ang sabi naman ng iba, kapatid mo yung Pangulo eh. Ayun na nga. Bakit nung inaaresto hindi mo tinawagan? Di ba? Yun ang naman nasabi nila. Kung talagang concern ka na masunod ang due process, dapat right there and then, no? Nung nangyayari yung pag-aresto, sinabi mo sa presidente, mahal na kapatid, anong tawag yan? Ading. Ading. Ikaw ang presidente dito, dapat masunod yung due process. Di ba? Etong sabi ng Senador Bongo, bagamat nire-respeto niya ang inisyatiba ng Senado, ang sabi niya, mukhang huli na ang lahat. It's too late. Pakinggan nga ho natin ang kanyang statement. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung ano man ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Ayan. Masama pa loob ni Senator. So, alam mo naman, si Ma'am Cathy Binag pala nakasubaybay sa atin, Nelson, ha? Si Ma'am Cathy Binag. Alam mo, wish kong makakausap. Yung maputi? Alam mo, wish kong makadaupang palad man lamang si Ma'am Cathy Binag. Imitahan natin dito minsan. Ma'am Cathy, kasama si Kuya Paulo Barcoleta eh. Kuya Pau, minsan imbitahan mo naman dito si Ma'am Cathy Binag at nang sa ganun ay makadaupang palad namin ni Kuya Nelson. Makapagpa-picture man lang kami. Malay mo, mapalapit ang kalooban namin sa kanya. Ang isa pa dyan sa katanungan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. Kasi walang gustong umamin eh. Sino ang nag-utos, Jen? Sino ang nag-utos kay General Torre na arestuhin si dating Pangulong Duterte? Oo nga, no? Alam ka namang kumilos siya ng sarili niya bilang CIDG director. Oo, hindi naman pa pwede. Nasasabi niya siguro baka yung superior niya, PNP chief. Oo nga, no? Pero sa ganyan bang kaso, ang PNP chief lang ang on his own ay aakto na, may warrant. Maging sa PNP chief di ba? Alam nga naman yung diffusion, ibinigay direkta sa PNP chief. Oo nga, no? Di ba? Sino ang mag-uutos? Siyempre sabihin ng PNP chief, teka lang, i-coordinate ko muna ito sa higher-ups. Ayun nga. At ang umamin dito dyan si Secretary John Vic, DILG. Naku, marami siyang inamin. Pero kaya lang, group effort nga ang nangyari. Di ba? Nag-meeting daw sila, kaya lang rumor pa lang. Kaya lang siyempre, doon sa meeting ninyo, may rumor, sigurado pag-uusapan na ninyo, in case na dumating niya yung warrant na yan, paano natin ito i-implement? Kasi kung hindi nyo pinag-usapan kung paano ito i-implement, saan nakuha yung ito dadali sa Villamor? Dito nyo ganituhin. Isakay nyo sa ganito. Alam nga namang bigla nang nagsulputan yun at bigla dumating yung mga pulis doon. Pinag-usapan lang daw nila yan, alas 3 na madaling araw, nung matanggap nila yung diffusion. Alas 3 na madaling araw. Kasi di ba alas 3 na madaling araw? Yun ang kwento. Alam mo naman tayo, ayaw nating magsaroon ng sariling kwento. Yun ang kanilang kwento eh. Kaya nga. Diba? Kaya yun ang... At sino ang nagsabi na wag nyo na yung dalhin sa korte? Isakay nyo na kaagad dyan. Ngayong gabi. Kasi wala namang magbibigay ng order na gano'n dyan na, hindi ba? Kasi ang pag-aresto, pwede naman niyang dalhin kinabukasan pa eh. Totoo. Di ba? O kaya pagbigyan mo ng makauwi ng bahay kung saan man. Sino ang, kasi mayroong mula doon sa tube, di ba? Mula pala sa tube ng airport, pagbaba, galing airport. Sinalubong na. Paglabas, sabi niya, pumunta tayo doon sa 205th, 220, basta, doon sa Villamor Air Base. At doon na po naganap ang mga susumunod na. So, sino ang pinaka-arkitekto nung... Sinong nagdidikta? Yung grand plan? Kung saan pupunta. Wala daw conspiracy So kung walang conspiracy, yung grand plan na lang, ano talaga naging buong plano? Sino nagsabing, dalhin nyo yan sa Villamor Air Base? Hindi po pwede na ang nagsabing dalhin nyo yan sa Villamor Air Base ay walang kapangyarihan para
pabuksan yung Villamor Airways at doon dalhin, di ba? Ay, siyempre naman. Oho. At sino ang sinagsabi kay General Torre na within that day Oo. ay dapat mailipad dyan sa May sakayan sa aeroplano yan. Kasi makikita mo naman sa video, eager na eager yung general no? Yes. Na kahit hilahin niya Oo. gagawin niya Parang nakasulat sa bato yung utos na sinunod ni General Torre. O yun nga. Oo. Bakit ngayon? Walang nagtataas na kamay. Ako po. Oh. Bakit? Hindi, parang wala nang gustong Hindi ba? Oo. Kung talagang wala, sabi nyo, okay naman, nasunod naman ng batas, Oo. due process. O sino nag-utos? Di ba? Bakit walang umaamin? Bakit nagtuturuan, di ba? Oo. Yun lang naman ang tanong ko. Nako. Alam kaya, sapagkat nakasubaybay ang mga taga Zamboanga, Nelson, taga Zamboanga City sa pangunguna po ng Kuya Nelcar Loberiano Yun! na nakatutok po sa SGM. Oo. Ganon din daw po ang pamilya Katalig dyan sa San Ildefonso, Bulacan, Yun! North. Nakasubaybay din. Ayan ang Baka sinasabi alam ko. kayo nila ang sagot doon sa tanong natin? Ay dahil sa, tingnan natin dyan kung sino ang nag-utos talaga. Oh. Baka itong si Kuya Nelson Manaloto ng Balua, Cagayan de Oro. Kayo po ba? O Ate Doreen Manzanero? Ba? Si Attorney Doron na ngayon yan. Baka naman kayo nag-utos. Baka naman ito. Oh. Ban Joseph Mariano na nagdaraos ngayon ng kanyang kaarawan. Wow! Happy birthday po. Oho. Oo. Nako, ituloy ko na rin ito, Nelson, sapagkat napag-uusapan na natin ang social media. Sabi mo nga kanya, nagkaroon pala ng pagdinig dyan Yes. sa Kamara de Representante. Oo. Sino ba yung nakita kong umiyak? Mukhang napaiyak ata sa harapan ni Congressman at ni Abante. Hindi ba itong sina J.